Mala Bagyong Pablo sa lakas ang paparating na bagyo na posible raw humagupit sa mga lugar na dinaanan din ng isa pang super bagyong Yolanda. Git ang mga otoridad, huwag baliwalain ang mga babala. Kaya naman ang mga posibleng tamaan ng bagyo, kanya-kanya na ang paghahanda at ang ilan nagpa-panic buying na. Saksi si June Veneracion. Bagamat may halos pagkakatulad ang tinahak ng Super Typhoon Yolanda sa mga posibleng daanan ng bagyong may international name na hagupit, hindi raw magiging magsinglakas ang dalawang bagyo. Pero hindi raw ibig sabihin na magiging mahina ang bagyong tatawaging Ruby kung pumasok na sa Philippine Area of Responsibility. Katunayan, maikukumpara ang parating na bagyo sa bagyong Pablo na nanalasa sa buwan din ng Disyembre noong taong 2012. Hindi magiging kasing lakas ni Yolanda. Kasing lakas ni Pablo itong si Ruby. Pero yung track niya, si Pablo kasi dumaan sa Mindanao eh. Dito. Si Ruby dadaan dito sa Visayas. Hindi pa rin biro yan dahil mahigit 1,000 ang namatay sa bagyong Pablo. Ikatlo ito sa deadliest storm sa nakaraang 10 taon. Kasunod yan ang nangungunang bagyong Yolanda. Pangalawa naman ang bagyong Sendong na tulad ng bagyong Pablo ay Disyembre rin na nalasa at sa Mindanao rin. Kaya naman puspusan ang paghahanda ng Eastern Visayas na isa sa mga posibleng tumbukin ng bagyong hagupit. Sa Abuyog, Leyte, may panic buying na. Sa Tacloban, mabenta na ang mga power bank, flashlight at mga kandila sa mga bangketa. Sa bayan naman ng Baybay, may mga naghanda na ng gamit at maagang na grocery. Kailangan namin talagang maghanda na yung pang-grocery kasi hindi namin malalaman kung Webes ba o Viernes darating. Pag-anda, meaning masunod! Habang sa Ormoc, pinaghanda na ang mga nakatira sa baybayin sakaling kailangan lumikas. Talagang takot na takot kami dito dahil malapit lang kami dito sa tubig, sa dagat, baka malaki ang alon. Mahalaga yan lalo't posibleng may humampas ng mga alon sa ilang baybayin dulot ng storm surge, bagamat hindi pa tukoy kung saan. Ganun pa rin po, 3 to 4 meters pag yung nasa ating storm surge. Naghahanda na rin sa mga kalapit na rehiyon. Sa Cebu ng Central Visayas, may mga nagputol na ng sanga ng puno, nagpatibay ng mga bubong at nagbalot ng mga gamit. Bukod sa pagtumbok sa Visayas, isa pa raw sa mga posibleng galaw ng bagyong hagupit ang paglihis nito pahilagang silangan. Mas maliit daw ang tsansa nito pero magpapaulan pa rin ito sa Eastern Visayas at Bicol. Kahit na yung sentro hindi dumaan sa atin, makakaroon pa rin maapektuhan pa rin itong Bicol region and Visayas. So anong maranasan? So magiging maulan? Ang ating kinapangambahan ay baka tumama yung mga malalakas na mga pag-ulan dyan sa may Mount Mayon. Meron pa po mga lahar deposit dyan sa taas. Dahil din dyan, kaya imbes na sa Albay, sa Metro Manila na ang formal CEO's meeting ng Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC. Inaalam na kung saan pwedeng idaos ang pulong na nakaschedule sa Lunes at Martes. Sa kabuuan, mahigit 50 lugar ang kinukonsiderang critical areas ng NDRRMC. Doon nakasentro ang paghahanda ng konseho gaya ng deployment ng relief goods at gagamitan para sa clearing operations. Tayo po'y nakikiusap sa ating mga kababayan. Maniwala po tayo sa mga warnings, pati na rin po sa mga pakiusap ng mga namumuno po sa atin sa barangay, sa munisipyo, na kung pwede po ay sundin na po natin. Marami na po tayong karanasan. Nakabiso na rin ang NDRRMC na higpitan na bukas ang biyahe ng mga sasakyang pangdagat sa mga lugar na inaasahang tatamaan ng bagyo. Ako si June Veneracion, ang inyong saksi.